Maligayang panonood po karekap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang sci-fi thriller film na may pamagat na Z for Zachariah. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ang isang tiwangwang na lungsod na ganap na nawasak dahil sa radiation. Halos ang buong populasyon ay binawian na ng buhay at napakaliit na lang ang taong natira sa mundo. Pagkatapos ay ipinakilala sa atin ang ating pangunahing bida na isang dalagang babae na nagngangalang Anne Borden. Bilang bahagi ng kanyang pang-araw-araw na gawain ay nagsusuot siya ng protective suit at nakikipagsapalaran sa lungsod para makakuha ng mahahalagang supply. Matapos makuha ang kanyang kailangan ay bumalik siya sa kanyang farmhouse na matatagpuan sa isang luntian na lambak na napapaligiran ng mga bundok at kagubatan. Lumalabas na ang lugar na ito ay hindi apektado ng radiation kaya normal ang buhay dito. Sa sandaling dumating si Anne ay tinanggal niya ang kanyang suit at naligo ng maigi upang mahugasan ang anumang natitirang radiation sa kanyang katawan. Pagkatapos ay naghahanda siya ng hapunan mula sa mga scavenge na supply, kinain ang mga ito at natulog. Kinabukasan ay nakipagsapalaran si Anne kasama ang kanyang aso upang suriin ang mga bitag na kanyang inilagay. Maya-maya ay biglang may naramdaman ang aso at tumakbo ito palayo na nag-udyok sa kanya na sundan ito. Hindi nagtagal ay dumating sila malapit sa isang kakaibang hitsura na sasakyan kung saan ang isang lalaki na nagngangalang John ay nakasuot ng protective suit. Dahil sa kanyang nakita ay nagtago si Anne sa malayo at pinagmamasdan si John habang sinusuri niya ang anumang potensyal na panganib. Ang kanyang tracing device ay nag-info sa kanya na walang radiation sa lugar, kaya masaya niyang tinanggal ang suit. Pagkatapos ay huminga siya ng matagal at naligo sa malapit na talon. Nang makita ito, ang isang takot na si Anne ay sumugod sa kanya at hiniling na umahon siya sa tubig. Ang kanyang biglaang pagdating ay nagpapagulat kay John, kaya itinutok nito ang kanyang baril sa babae. Ngunit nilinaw ni Anne na hindi siya naririto para saktan siya. Ipinaliwanag niya na hindi siya dapat maligo sa tubig na iyon dahil kontaminado ito ng radiation mula sa lungsod. Dahil sa kanyang nalaman ay sobrang natakot si John at agad siyang umahon sa tubig. Gayunpaman, huli na ito para sa kanya. Ang radiation ay nakaapekto na sa kanyang pangangatawan at siya ay nagsimulang magsuka. Sa kanyang mahinang estado, si John ay nagmamadaling pumunta sa kanyang sasakyan, kumuha ng injection at sinubukang gamitin ito. Halatang nagpupumigla siya dahil sa nanginginig niyang mga kamay, kaya tinulungan siya ng babae. Kumbinsido na ngayon si John na hindi siya makakaligtas sa pagsubok kaya nakiusap siya sa babae na sunugin ang kanyang katawan. Gayunpaman, tumanggi si Anne na sumuko sa kanya ng ganoon kadali. Maya-maya ay dinala ni Anne ang lalaki sa kanyang likod bahay at nilinis siya ng husto upang alisin ang anumang natitirang mga contaminants sa kanyang katawan. Pagkatapos ay dinala niya ang lalaki sa loob ng bahay, ngunit ang kanyang kalusugan ay patuloy na bumababa. Sa mga sumunod na araw, si Anne ay nagbigay ng mas maraming gamot kay John at nananatiling nakatuon sa pag-aalaga sa kanya. Isang gabi, siya ay dumaranas ng mataas na lagnat at humahagulhol sa sakit. Sinubukan ni Anne na palamigin siya ng malamig na tubig, ngunit hindi bumuti ang kanyang kalagayan at nananatiling walang malay. Nang wala na siyang maisip na anumang paraan, si Anne ay nagdarasal para sa kanyang mabilis na pagaling. Sa wakas ay gumana ito at nagkamalay si John. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng balkonahe, ay ipinakita sa kanya ni Anne ang isang photo album. Isiniwalat niya ang tungkol sa kanyang kapatid na umalis upang maghanap ng mga supply, ngunit hindi na ito nakabalik. Pinag-uusapan din niya ang tungkol sa kanyang ama na namatay dahil sa radiation exposure. Ngayon, ang tanging nasa tabi na lang niya ay ang kanyang alagang aso. Naantig sa kanyang kwento ay tinitigan siya ni John ng may pagmamahal. Pagkatapos ay isiniwalat ng lalaki na siya ay isang research engineer na nagtatrabaho para sa isang pasilidad ng gobyerno. Kasama talaga siya sa design team na gumawa ng radiation resistant suit na suot niya noong una silang nakita. Kinabukasan, habang nagsasaka si Anne, ay nilapitan siya ni John at nagtanong tungkol sa hindi nagamit na traktor. Ibinunyag niya na hindi niya ito magagamit dahil wala na itong gasolina. Sinabi ni John ang tungkol sa isang malapit na gasolinahan at nagmungkahi na pumunta doon. Sa una ay nag-aalangan si Anne na itinuro na walang kuryente para magbomba ng gasolina. Ngunit nang sabihin ng engineer na si John na maaari nilang makuha ito ng mano-mano ay naghanda siya para sa misyon. Pagkatapos ay nakipagsapalaran si Anne sa gasolinahan at matagumpay na na-refuel ang kanyang traktor. Tumalon siya sa tuwa at kumaway kay John na nakatingin sa kanya sa pamamagitan ng scope ng baril. Pagkaraan ng ilang sandali ay umuwi si Anne at nagpahayag ng pasasalamat sa kanya.
Sinabi ng babae na hindi niya naisip ang manual na pagbomba ng gasolina noon. Nauunawaan ito ni John at sinabi niya na marahil ang pamumuhay ng mapayapa ay humantong sa kanya upang hindi pansinin ang gayong mga posibilidad. Pagkatapos ay inisip niya ang kanyang sariling nakaraan at ibinahagi na ang pamumuhay sa bunker ng gobyerno ay nagpaparamdam sa kanya na parang isang preso. Binanggit niya na ginawa niya ang kanyang parang bago na kotse at suit upang galugarin ang mundo at mabawi ang pakiramdam niyang kalayaan. Kahit na nangangahulugan ito na ipagsapalaran niya ang kanyang buhay. Habang bumabalik ang lakas ni John ay unti-unti siyang nasasanay sa simpleng pamumuhay ni Anne. Isang araw ay dinala siya ng babae sa isang malapit na lawa na walang radiation. Nakahuli siya ng malaking isda at nasayahan sa pagkain ang dalawa. Mapalad si John na nakilala niya si Anne dahil ang lugar na ito ang eksaktong hinahanap niya noong umalis siya sa kanyang bunker. Sa papalapit na taglamig ay binanggit ni Anne na kailangan nilang mag-imbak ng pagkain dahil siya ay nakaranas ng sobrang gutom noong nakaraang taon. Inaasahan niyang mapapagana ang freezer para makahuli at makapag-imbak sila ng isda mula sa pond. Binanggit ni Anne na dati siyang may generator pero sira na ito ngayon. Nang marinig ito, ay muling sinubukan ni John na gamitin ang kanyang degree sa engineering. Tumungo siya sa generator room at sinubukang ayusin ito, ngunit hindi niya ito naayos. Kaya, dinala niya si Anne sa talon at nagbahagi ng bagong ideya. Iminumungkahi ni John na gumawa sila ng sarili nilang kuryente mula sa talon. At para dito, ay kailangan nilang bumuo ng isang malaking gulong na iikot sa talon. Gustong-gusto ni Anne ang ideya, kaya umuwi sila para magplano pa. Ipinaliwanag ni John na kakailanganin nila ang maraming kahoy para makagawa ng gulong. Dahil walang mga puno ang angkop para sa naturang kahoy, ay kakailanganin nilang gibain ang kalapit na simbahan at gamitin ang mga tabla nito. Gayunpaman, mahigpit na tinanggihan ni Anne ang ideya. Bilang isang debotong mananampalataya, ay ipinaliwanag niya na noong siya ay nag-iisa, ang simbahan ang nagbigay sa kanya ng kaaliwan. Sinabi din niya sa lalaki na ginawa ng kanyang ama ang simbahan at nagtatrabaho dito bilang isang pari. Dahil sa paggalang sa kanyang damdamin, ay hindi na ipagpatuloy ni John ang ideya at nagpasya silang tumuon sa iba pang mga paraan upang ayusin ang generator. Isang hapon, habang nagsasaka si Anne, ay natuklasan ni John ang isang supermarket kung saan nagsimula siyang uminom ng alak. Nang mahanap siya ng babae doon, ay lasing na ito at agresibo na ito sa kanya. Kahit papaano ay naiuwi siya ni Anne, ngunit nagalit ang babae sa masamang pag-uugali nito. Kinaumagahan ay humingi ng paumanhin si John sa hindi niya inaasahang pag-uugali kagabi. Handa si Anne na mabalik sa dati ang kanilang relasyon, kaya madali niya itong pinatawad. Upang pasayahin ang kanyang kalooban, ay naghanda siya ng isang magandang hapunan para sa kanila ng gabing iyon. Binuksan niya ang isang bote ng alak at nagsimulang uminom. Si John ay nalilito sa kanyang pag-uugali dahil alam niyang hindi siya umiinom ng alak. Nag-i-enjoy sila sa pagkain at sumasayaw sa gabing magkasama. Maya-maya ay dinala siya ni Anne sa kanyang silid at nagsimulang maghubad sa kanyang harapan. Malapit na silang magsimulang magpainit sa sandali, ngunit biglang nagpigil si John. Sinabi niya na mababago nito ang mga bagay sa pagitan nila at kailangan niya ng mas maraming oras. Yikes! Pagkalipas ng ilang araw, habang naglalakad si Anne kasama ang kanyang aso sa bundok, ay nakasalubong niya ang isang lalaking nagngangalang Caleb. Siya ay na-dehydrate ng husto at naging malnourished na. Sa kabila ng pagiging ganap na estranghero, ay masama ang pakiramdam ni Anne para sa lalaki at dinala siya sa kanyang farmhouse. Dahil dito, ay naalarma si John sa presensya ni Caleb, kaya mabilis niyang inilabas ang kanyang baril. Ngunit, pinigilan siya ni Anne at tinitiyak sa kanya na ang lalaki ay hindi isang banta. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Caleb na siya ay nakatira sa isang minahan sa hindi kalayuan. Ngunit ang radiation ay nakarating sa kanilang lugar. Dahil dito ay naapektuhan nito ang kanyang mga kaibigan at nagsimula silang magpatayan. Naging dahilan ito upang tumakas siya para sa kanyang buhay at nagkataon na dumating dito sa lambak na walang radiation. Nang maglaon ay nakipag-usap si Anne kay John ng pribado at iginiit na hayaan nila si Caleb na manatili sa loob ng bahay. Nag-aatubili si John ngunit wala siyang sinasabi dito dahil pamamahay naman ito ni Anne. Nang gabing iyon, habang magkasama silang kumakain, ang dalawang lalaki ay nagbahagi ng mga nakakapangilabot na mga kwento ng post-apocalyptic na mundo na kanilang naranasan bago mahanap ang lambak na ito. Naalala ni John ang kanyang nakita na isang batang lalaki na nahawaan ng radiation habang siya ay patungo sa hilaga. Dahil hindi niya malampasan ang sakit na epekto nito, ay nakiusap ang bata sa kanya na wakasan ang kanyang paghihirap.
Nakaramdam ng sama ng loob si Jan sa bata, kaya binaril niya ito at itinapon ang katawan sa gilid ng kalsada. Pagkatapos ng hapunan, ay ipinakita ni Ann si Caleb sa kanyang silid at hiniling na magpahinga ng komportable. Maya-maya ay pinayuhan siya ni Jan na maging maingat dahil wala silang masyadong alam tungkol sa bagong lalaki. Siya ay naghihinala sa backstory ni Caleb dahil sinabi niyang nakaligtas siya sa minahan. Gayunpaman, tumugon si Ann at nagtanong kung bakit hindi niya pinag-usapan ang batang lalaking nabanggit niya kanina. Inamin ni Jan na gusto niyang sabihin sa kanya, ngunit nahirapan siyang makahanap ng lakas ng loob. Pagkatapos ay inipon niya ang kanyang lakas ng loob at nakakagulat na sinabi na ang batang lalaki ay walang iba kundi ang kapatid ni Ann. Siya ay nasa napakasamang kalagayan kaya't walang ibang pagpipilian si Jan kundi ang wakasan ang kanyang paghihirap. Nang marinig ito ay napaluha si Ann, ngunit naiintindihan niya ang sitwasyon nito at pinatawad si Jan. Kinabukasan ay nangangaso ang dalawang lalaki sa kagubatan, ngunit tiyak na may konting tensyon sa pagitan nila. Binanggit ni Caleb na pareho sila ng relihiyon ni Ann. Pinupuri rin niya ang ugali at determinasyon nito na talagang ikinainggit ni Jan. Ngunit sa kabila ng kanilang pagkakaiba ay matagumpay nilang nahuli ang isang ligaw na ibon at naiuwi ito. Kinagabihan ay muli nilang pinag-uusapan ang proyekto tungkol sa water wheel. Sinasalungat ni Caleb ang paggamit ng kahoy ng simbahan na binanggit ang kahalagahan nito bilang isang lugar upang manalangin. Ngunit ang nakakagulat ay nagbago ang isip ni Ann at sinabing dapat nila itong gawin. Binigyang diin niya na baka gusto ng Diyos na makabuo sila ng kuryente dahil ito ang tanging pag-asa nilang mabuhay sa taglamig. Pagkatapos, sa mga sumunod na araw, ang tatlo ay nagtatrabaho sa paggiba ng simbahan. Nagiging mas malapit sina Ann at Caleb sa panahong ito, kaya lalong hindi komportable si Jan. Kaya, tinawag niya si Ann sa isang tabi at ipinahayag ang kanyang damdamin sa kanya. Sinabi rin niya na igagalang niya kung sino ang kanyang pipiliin at may karapatan itong mamuhay ayon sa gusto niya, kasama man siya nito o ng iba. Dahil dito ay nakaramdam si Ann ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa kanyang mga salita, kaya umalis siya nang walang sinasabi. Kinabukasan ay gumawa sila ng makabuluhang pag-unlad sa kanilang proyekto. Upang magdiwang ay nagkaroon sila ng candlelight dinner malapit sa pond. Naglalaro din sila ng isang nakakatuwaang laro kung saan inihagis ni Caleb ang isang bote sa tubig at ang dalawa ay nakikipagkompetensya upang mahanap ito. Mukhang hindi masyadong marunong lumangoy si Jan, kaya agad siyang sumuko. Nahanap ni Ann ang bote, ngunit dumulas ito sa pagkakahawak niya. Umanga si Caleb sa kanyang kakayahan, kaya nag-alok siya na tulungan ang babae sa pagkuha ng bote. Habang sumisid ang dalawa sa tubig, ay pinagmamasdan sila ni Jan na may selos sa kanyang mga mata. Pakepot ka pa si Jan nung una, ayan tuloy. Sa sandaling umahon si Ann sa tubig, ay sinabi niyang handa na niyang pakasalan ang babae. Natigilan ang babae sa sinabi nito, ngunit tila tuwang-tuwa rin si Ann. Pagkatapos ay tumungo sila sa kanilang silid upang pag-usapan pa ang tungkol dito, ngunit lasing na si Jan kaya hindi nagtagal ay nakatulog siya. Si Ann, na lubhang nangangailangan ng pagmamahal, ay sinusubukang gisingin siya, ngunit sinabi ng lalaki na pabayaan siya. Dahil sa pagkadismaya ay tumungo siya sa silid ni Caleb at tumayo sa harap ng pintuan nito. Nag-aalinlangan siya kung ano ang kanyang gagawin, kaya nagdadalawang isip siyang kumatok. Ngunit sa sandaling ito ay binuksan ni Caleb ang pinto at hinila siya sa loob. Pagkatapos ay nagsimulan nilang pinainit ang gabi at sa huli ay nagpalipas ng gabi ng magkasama. Poor John. Kinaumagahan ay umupo si Ann para mag-almusal kasama si Caleb, kaya muling nakaramdam ng pagkabalisa si John. Pagkatapos ay nagpasya ang dalawang lalaki na ipagpatuloy ang kanilang trabaho sa talon. Sa kanilang paglalakbay ay pinasalamatan ni John si Caleb na dumating sa kanyang buhay. Dahil sa kay Caleb ay napagtanto ni John ang pagmamahal nito sa babae. Hindi komportable si Caleb sa malabong implikasyon kaya nanatili siyang tahimik. Sa kabila ng kanilang awkward na sandali ay kinumpleto ng dalawang lalaki ang water wheel at nailagay ito sa tuktok ng talon. Si Caleb na nakasuot ng masalimuot na radiation suit ay nadulas habang umaakyat, kaya mabilis na hinawakan ni John ang lubid para iligtas siya. Gayunpaman, habang nagtitimpi sila sa sandaling ito ay naramdaman ni John ang hinanakit mula kay Caleb. Napagtanto niya na hindi siya ililigtas ni Caleb kung siya ang nasa parehong posisyon. Pagkatapos ay biglang naging itim ang eksena karekap at alam mo na ang sumunod na nangyari. Maya-maya ay umuwi si John ng mag-isa kung saan inamin ni Ann na nagkamali siya noong nakaraang gabi dahil lasing ito. Casual na pinatawad siya ni John na sinasabing naiintindihan niya ang kanyang desperasyon. Pagkatapos ay binanggit niya na biglang umalis si Caleb upang maghanap ng ibang matitirhan. Gayunpaman, naging kahinahinala si Ann nang marinig ito at lumabas upang tumingin sa paligid. Nang wala siyang mahanap, ay naniniwala siyang
maaaring may ginawang masama si John. Kaya ginugugol niya ang mga sumunod na araw na nalulungkot at nahihirapan sa kanyang mga pagdududa tungkol sa mga aksyon ni John. Isang gabi ay natuklasan ni Anne na ikinabit na ni John ang mga cable ng generator na ngayon ay pinapagana na ng water wheel. Nagkaroon na silang muli ng kuryente at nagpapasaya ito sa kanya. Kinabukasan ay binisita niya ang storage area kung saan napansin niya ang isang piano na dating nasa simbahan. Inilagay ito dito ni John matapos nilang mapagpasyahan na gibain ang lugar. Nagsimulang tumugtog ng piano si Anne at nawili siya sa kanyang musika. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinamahan siya ni John at pinagmamasdan siya ng may pagkakasala sa mukha. Napagtanto niya na nalaman na ni Anne ang katotohanan na pinatay niya si Caleb at nasira ang tiwala nito sa kanya. Pagkatapos ay patuloy na tumutugtog ng piano si Anne at inilabas niya ang kanyang emosyong kalungkutan. Samantala, tahimik na nakinig si John at naiintindihan ang bigat ng kanyang damdamin. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!